Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan natin mga kasamahan sa Media Health Forum kay Edwin Eusebio at kay Rolly Lakay Gonzalo. Ako po si Richard Gomez. Kasama ninyo ngayon sa ating Media Health Forum. Iniimbitahan po namin kayo na makibahagi sa ating talakayan for the next 1 hour. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Hindi lamang cannabis sa Pilipinas, kundi cannabis maging sa Estados Unidos at maging sa iba pang bahagi ng mundo. At marami tayong para pag-usapan yan, may mga bisita tayo ngayon. Pero magandang umaga muna, Lakay. Magandang umaga sa iyo. Good morning. Good morning sa ating punso, si Edwin. Mukhang Ano sabi mo ng anak? Good morning sa lahat ng ating mga kasamahan sa media na nandito. It's a pleasure na kayo makasama na every Monday sa ating Monday Health Forum. Well, si Doc Richard Gomez muna. Maraming salamat, Lakay. At upang to introduce our guest today, our resource person, kasama natin si Dr. Mutia. Magandang umaga sa iyo, Dr. Mutia. Magandang umaga, Sir Richard Lakay. Magandang umaga. It's an honor and privilege to introduce. We are very fortunate ngayon na kasama natin isang special guest po talaga. Nag-guest po ulit, pinaunlakan po ulit tayo. Si Miss Zara Uytingban Cruz po was a former program specialist from the City of Sacramento's Office of Cannabis Management and specializes in policy development and licensing regulation since 2017. She has over 20 years of state of California and local government experience in areas of public policy, intergovernment relations, and communications. She also served in the capacity of Public Information Officer for a local municipality and Editor-in-Chief for a Filipino-American newspaper in Los Angeles, California. Ladies and gentlemen po, si Ma'am Zara Cruz. Thank you. Good morning, everyone. Thank you, Dr. Richard, for bringing me back. Doc Mutia and Lakay, good morning. And all of you who are here today, thank you for coming and hopefully, makadagdag ng kaalaman tungkol sa cannabis with my experience. This week is my final week with the City of Sacramento, and in the process of moving back, actually already moved back to the Philippines to pursue the champion here and to help with legalization efforts here in the Philippines. So, thank you. Napakagaling na resource person natin, hindi lamang sa Media Health Forum, kundi sa buong Pilipinas. Sa larangan ng legalization ng cannabis, malaki may tutulong sa atin ni Miss Zara Uytingban Cruz. Bakit? Siya ang nagpasimuno ng legalization ng cannabis sa city ng Sacramento na siyang pinakauna naman sa California. Ang California ang pinakamalaking cannabis industry ngayon sa buong Estados Unidos. So kanyang 20 years na experience noon, kung paano na legalize ito mula sa step number 1 up to what it is now sa Sacramento. Nakahanda na siya ibahagi sa Pilipinas. Siya ay nag-retire mula sa Sacramento para tumulong sa Pilipinas. Kaya pakinggan natin siya. She is a resource person maging sa Senado ng Pilipinas at maging sa Kongreso ng Pilipinas. Actually, nandun ako when was that? Early August? Was that early August that I was there? Sasabihin ko na lang po sa inyo, siga sa Sacramento, si Miss Zara. Kaloob-looban ng facility, hindi pwedeng hindi ipakita sa akin dahil kasama siya. Escort ko siya sa cannabis facility doon. Lahat napasok namin hanggang kaloob-looban. Dahil siya nga naman ang head ng cannabis department sa buong Sacramento. Sige po, Miss Zara Cruz. Thank you. So, hindi naman po. Back for good. I am back for good. Okay. Yes. Thank you. So salamat uli sa lahat ng dumalo ngayon at salamat po sa lahat ng nanonood. So before po siguro natin mapag-usapan yung international or US experience, review lang po para sa ating mga mga nanonood ngayon. Na dito po sa Pinas, hindi na po debate kung nakakagamot ba ang cannabis o hindi. Maski po yung ating DOH Secretary, sinabi niya po mismo na
nakakagamot yung marijuana, pati na po yung THC, yung tetrahydrocannabinol na hinahanap po sa drug test, no? Nakakagamot po yon, hindi lang yung CBD. So marami po tayong mga record-breaking po yung dami ng batas natin ngayon, no? Nasa 10 bills po lahat-lahat, no? So talagang monumental po 'yan na talagang pinapakita yung commitment ng ating mga mambabatas at talagang nakikita po natin na napapanahon po, no? Marami pong nagka-clamor, maraming humihingi nitong as representatives of the people, no? Itong mga congressman na to, nakikita nila, marami nang nakakita ng ebidensya na talagang nakakagamot po yung cannabis. So meron po tayong 7 na bills on medicalization, no? Yung medical cannabis. Meron tayong 1 bill about sa pagtatag ng Medical Cannabis Authority, no? Yung PhilCADA. And then meron tayong 2 bills on decriminalization, yung pag-alis ng cannabis sa dangerous drugs list, no? Pag-decriminalize. At bukod pa doon, meron po tayong yung ating mga nanay po ng mga may sakit sa tulong ng legal counsel si Attorney Henry Inahe, nag-file po ng petition sa DDB na i-honor yung reclassification ng United Nations. So ibababa ng kategory yung cannabis and cannabis resin at tanggalin totally yung CBD, no? Dito as a dangerous drug. So if tugunan po ng Dangerous Drugs Board yung petition ng ating magulang, mag-decriminalize na po yung CBD, no? Cannabidiol, ma-decriminalize na po siya. Bukod pa po yan dun sa ibang batas, no? So marami po tayong mga efforts po, no, at all fronts, legislative, tapos sa administrative, meron pong mga gumagalaw. Sabi daw po nung July 31, although medyo magwa 1 month na, pag mimitingan daw ng DDB yung petition ng mga magulang at hopefully makapagbigay na sila ng update. Yung sa Senate bill naman, malapit na po tayong mag-plenary. Hopefully within this month or next few months, maipasa na sa plenary po yon. And then yung the rest of the bills sa Congress, papasok na rin po sa technical working group kasi po yung iba po doon medyo outdated na, no? Kasi nga since 2014 pa po may cannabis bill sa Pinas. Kailangan nang i-update 'yon, kaya po magkaka-TWG sa Congress. Yung sa Senate na update na, napakaganda nung updated bill ni Senator Robin Hood. Talagang ini-incorporate ang mga lessons na nalaman internationally, especially Israel, no? Patterned, modeled after Israel yung Senate bill. So updated po yung mga bills at hopefully mas angkop po sa ano. And so yun ho, marami po tayong inaabangan at bukod pa po dyan, hindi po natin gaya ng sinabi natin noon, hindi po pwedeng yung mga legislators lang at mga administrators ang gumagalaw. Dapat po yung public awareness natin, yung education campaign natin, hindi po yon dapat tumigil. Hindi maski sabihin ng presidente, pipirmahan niya ngayon na, kung hindi po naiintindihan ng ating mga kababayan, kung hindi pa nabubura yung misinformation and disinformation na nakatato sa utak ng ating mga kababayan, hindi po natin ma-optimize or mama-maximize yung mga bills natin, no? And magkakalituhan at syempre yung kumbaga mabubulilyaso lang ang ating medical cannabis program kung meron pa ring misinformation and disinformation. Kaya napaka-importante pa rin po nitong ating ginagawa. Salamat uli sa Bauer Tech at kay Sir Richard for giving this platform na talaga pong
lahat ng mga dapat na tanong at fortunate nga po natin na meron po tayong international and / local perspective na kasama natin ngayon, si Miss Zara Cruz. Napakahalaga talaga ng ating information campaign na ginagawa na ito ngayon. At Miss Zara, no? Ngayon, umiinit na lalo at sa aking pakiramdam ay malapit na rin maisakatuparan ang legalization of cannabis in the Philippines. At kasama ka naman sa maraming congressional at Senate hearings and with your experience in the US. Ano ang ilan sa mga gusto mong i-share na pointers sa mga proposed legislations na ito para maging mas realistic at maging mas akma o tugma sa global needs ngayon? Ano maisasuggest mo sa ginagawang legislation ngayon dito sa Philippines? Thank you. Very good question. Saan tayo mag-umpisa? Yeah, pero like Doc Jem has mentioned, the bill that we have right now, yung version ng bill ni Senator Padilla, yung significant changes na nakita natin dito. Ito talaga yung magbibigay ng access sa patients. Yung changes amendments from the original version to the alternate version, malaki yung pinagbago niya. Isa dun sa mga yon yung MCCCs are no longer, they're abolished. Kasi originally, parang may 5 entities lang throughout the Philippines na where you mag-administer, mag-cultivate, mag-manufacture. So it's a very vertically integrated entity. Itong bagong version ng bill, ang private sector will have an opportunity to be part sa bagong industriya na to. So we're talking about jobs for farmers. Kahit small businesses can participate in this new industry. Hindi government controlled like in the original version. So if you're a farmer and gusto mo lang ma-involve sa pagtatanim, meron ka opportunity to participate. Kung manufacturing naman yung forte mo but you don't have the capacity to build a facility, pwedeng on a smaller scale, pwede mo din gawin yun. And if you only want to be involved, gusto mo lang sa retail, as a pharmacist or someone working in a pharmacy or in a dispensary, pwede din ganun option. So isa yan dun sa mga change, mga amendments. Napakagandang point no, dahil sabi mo nga, dahil sa original bill, 5 lamang na facilities ang allowed sa buong Pilipinas and all of them will be government controlled. No? I'm not aware, Lakay, may alam ka ba na government-owned plantation in the Philippines? Ng kahit anong halaman o crops o herbs? Government-owned and run plantation? Not really cannabis, maski ano? Mukhang wala. Wala, no? So parang hindi expertise ng government ang magpatakbo ng isang plantation. May alam ka rin ba na government-owned manufacturing facility, medical manufacturing facility sa Philippines? Wala. Parang wala. Dr. Mucha, wala, no? Sa Quiapo. Kaya itong old proposed bill na ang gobyerno ang magpapatakbo ng cultivation, ng manufacturing, even distribution, mukhang hindi yan ang strength ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya nasabi nga ni Ms. Zara, napakagandang amendment niya sa batas allowing the private sector ng expertise sa cultivation or manufacturing or distribution to do the job, not the government to do it dahil ang gobyerno ay walang kasalukuyang experience at expertise sa bagay na yan. Thank you, Ms. Zara, for pointing that out. Thank you. Aside from that, meron pang, may nakasalang na decriminalization bills, but itong bagong version ng bill ni Senator Padilla has a parang de facto decriminalization component kasi may mga exemptions if you are a prescribing doctor or you're a patient or you're a caregiver or you work as an industry player, meaning part ka ng supply chain, you work for a distributing company or a manufacturing or a cultivation facility, then you are not going to be held criminally liable for possession under RA 9165. So that's also a positive and very significant
development in the bill. So regardless kung ano mangyari sa decriminalization bills, which we're hoping na pumasa, at least on the side of medical access, at least merong de facto decriminalization component. So ano sa tingin mo ang kulang? Anong kulang? Meron pa mga fine-tuning that we need to do. Meron pa sa definitions, kailangan pang linawin yung mga things like what is raw form, ano ba yun. Yung Israel was the business model na gusto i-follow ni Senator Padilla. But in Israel, ang primary mode of, actually it's the only mode of administering is smoking, which dito naman sa Philippines, and naririnig natin sa lahat ng mga discussion in both the Senate and the House, parang they automatically associate smoking as recreational use, which is not necessarily the case. But again, it falls under yung sinasabi ni Doc Mucha kanina, na a lot of misinformation out there that tayo in the media are instrumental in helping correct. Yung smoking, indoor versus outdoor, I think dun sa assembly version, not assembly, sorry, wala na pala ako sa California. In the House version, yung bill ni Senator Padilla, I think dahil Israeli model niya, he wants to, gusto niya yung indoor model, which is may pros and cons kasi indoor, okay, kung high yield and you want to have, kung gusto mo ng harvest every 10 to 12 weeks, meron kang cannabis kung indoor grows. But also, it's very expensive and cost prohibitive yan sa mga smaller farmers. We have the land, meron tayong, and we have farmers who can grow anything under the sun in a natural environment. So why not take advantage of that? Tama yan, isang punto yan na napag-usapan dahil ginagaya talaga ng Senate bill natin under Senator Robin Hood Padilla ang Israeli version kung saan indoor farming. Maganda ang indoor farming. Number one, mabilis ang cycle. After wala pang 3 months makaka-harvest na uli. Number two, mataas ang yield. Yung per square meter, maraming na-harvest. At number 3, mas makokontrol yung yield, yung mga microbial na contamination sa halaman. Mas makokontrol yon kung indoor farming. Nasabi nga ni Ms. Zara, ang napakalaking disadvantage nun ay sobrang mahal ng magiging finished goods kung ito ay indoor as compared to outdoor farming. Bakit indoor ang pinipili ng Israel? Siguro madaling maunawaan niya kung isasama natin ang klima sa pinag-uusapan. Ang klima ng Israel could be very, very hot and it could be very, very cold also. Na hindi maaring mabuhay ang cannabis sa sobrang init at sa sobrang lamig. Tugma ang cannabis sa outdoor farming sa Philippines. Pero sa maraming bansa katulad ng Israel at iba pa sa Europe, hindi kayang mabuhay basta-basta ng outdoor cannabis. Bakit indoor ang pinili ng Israel? Dahil sa kanilang klima. Ang disadvantage nun, napakamahal. Bakit natin gagawing napakamahal? Kung kaya nga natin ihagis mo alang dyan sa labas, tutubo na yun Bakit kailangan nating ipipilit na indoor? Isang bagay yan, Dr. Mucha, nung nandun tayo ng TWG sa Senate. And in fact, after that session, nag-usap pa rin kami ng ilang staff nila, Senator Padilla, at pinopoint out ngayon. At nasabi nga namin na cost ang pinag-uusapan dyan. So, yung definition ng closed lock facility na kanilang iniisip ay indoor farming ay ating minumungkahi na i-revise na kasama doon ang outdoor farming pero fully secured, fenced. Kung kailangan double fence, may mga sundalo sa labas ng facility, may CCTV para makontrol. Bababa ang cost ng ating goods. Hindi katulad na ini-import na milyon ang halaga ng isang taon na maintenance. Kung i-import natin sa indoor farming, sa Philippines, bababa ang cost kung ito ay outdoor farming. Thank you for pointing that out. Thank you, Sir Richard. So, tama po yun. No? So, may mga minor adjustments na lang po na dinideliberate yung bills natin. But then yung main
laman pa rin po ng bill is magtatatag po ng Philippine Medical Cannabis Authority under the DOH. Yung authority na yon, yun yung bahala from cultivation, manufacturing, production, and dispensing ng medical cannabis by licensed medical practitioners to qualified patients, no? So doctor's prescription to qualified patients under the DOH po yan lahat. Yun po yung main laman nung bill, no? Pero yun nga, may mga konting adjustments na lang, whether indoor or outdoor, at iba pang mga forms kung raw cannabis. Kasi sa Netherlands, approved naman ng kanilang regulatory authority doon for medical use ang bulaklak mismo, no? And yun nga, sa Israel, bulaklak mismo approved for therapeutic use. Dito sa atin, yung mga kasalukuyan nating mga mekanismo, no? So, ina-allow technically yung importation ng cannabis oil. So again, yung nga, gamot naman talaga ang cannabis. Ang THC at ang CBD na main ingredients ng cannabis, gamot po yan. Payag po dyan yung DOH, payag po dyan yung PMA. No? So wala naman po talaga ditong ahensya ng gobyerno na against sa medical cannabis. Ang ayaw ng DOH, ang ayaw ng PMA, is local production. Gusto nila importasyon lang through compassionate special permit. Yung mas mahal. Yung mas mahal, importation only kasi nga gawa ng GW Pharmaceuticals sa Britain. So syempre, indoor grown yung mga yon dahil nga syempre pinatubo sa Europe. Okay lang din yon, sana kung yun lang talaga yung gusto nila. Pero para sa amin dito sa Media Health Forum at sa Philippine Society of Cannabinoid Medicine at sa ibang sakit, bakit mo lilimitahan doon? It's economic injustice. Kasi yung mga proud ang ang FDA magsabi na may binigyan silang kaisa-isa na compassionate special permit para sa Epidiolex for intractable epilepsy. So sinasabi nila na hindi na kailangan ng bagong batas kasi may nabigyan na daw silang isang permit. Problema yung binigyan nila ng isang permit na yon, hindi rin naka-access kasi may mga karagdagan pang proseso at napakamahal nga nung produkto. So hindi totoo, we vehemently disagree dun sa sinasabi ng DOH at PMA na hindi na kailangan ng bagong batas. Hindi makatarungan yon, kaya kailangan itong bill na bago, although meron pang kailangan pang i-iron out. Definitely, sa lalong madaling panahon, yun po yung mas makakatulong sa ating mga kababayan para bukod sa imported, yung locally produced, locally available na abot kaya, na kayang gawin at a fraction of a price. Bakit ipagbabawal ang Lahat ito, kapag nahalo sa halaman at nakarating sa tao, may cause diseases, maaring makamatay. Bakit? Because in almost all of those areas, ang cannabis ay ginagamit in its raw form. Raw. Ibig sabihin, yung bulaklak, pwedeng hihit-hitin. Okay? Kaya raw form, hinit-hit, kasama doon kung merong bacterial contamination. Sa Philippines, sa proposed bill, hindi papayagan ang raw form. Ibig sabihin, ipaprocess ang halaman, ipaprocess ang bulaklak, either processing or extraction. At pagkatapos sa extraction, tsaka pa siya gagawin into medical grade. Kapag dumaan yan from raw form, nag-processing tayo, washing, drying, grinding. Pagkatapos ng grinding, mag-extraction tayo. Dadaan siya sa isang makina na supercritical CO2 extractor. Kahit anong bakterya nandoon sa halaman, dahil ito ay outdoor, pag dumaan sa supercritical CO2 extractor, lalabas yun, walang bakterya.
walang yeast, mold, salmonella, at E. coli. At hindi na siya kailangang i-indoor kung ang purpose lang is to avoid microbial contamination. Hindi na kailangan yon. Pagdaan sa aparato na yon, hindi nakasama ang contamination. Kaya yung ikinakatakot na indoor to avoid contamination ay labas na sa usapan. Hindi na siya nag-a-apply sa Philippines. Especially, the plant will not be allowed to be used in its raw form. Medical grade lang siya. Kaya dadaan natin siya. Ang supercritical CO2 extractor na magtatanggal noon ay isa lamang sa napakaraming stages na dadaanan ng extraction natin to produce medical cannabis sa Philippines. Parang mas advanced pa ito doon sa ibang pinag-uusapan natin. Ano? Di ba kayang mag-launch ng lokal na bulaklak, Doc? Ay naku, libu-libong hektarya na doon sa kabayanan mo Sa norte, sa Cordillera, ang dami-dami. Ang dami-dami mga bulaklak doon. Iba't ibang lahi na, nakita ko rin Doon sa lugar mo, tumutubo ng natural. Bakit pagpipilitan natin na indoor? Kaya naman ang outdoor. Libre pa. Speaking of yung area sa norte, no? I mean, I'm not 100% on the status ng tobacco industry here, but in the US, it's a dying industry. Wala pakonti ng pakonti ang mga smokers. So, pwede itong, potential replacement sa industriya ng tobacco sa norte. Yun lang. Isang development din lately sa US, yung nag-recommend yung, well, first of all, I think a year ago, si President Joe Biden nag-pardon ng thousands of federally convicted convicts for marijuana possession. No? So, pinardon sila. And then, ni-request niya ang Department of Health and Human Services ng US, no, Department of Health basically, na i-review yung federal classification ng marijuana sa US. And lately, lumabas na yung recommendation ng Department of Health and Human Services na dapat ibaba sa Schedule 3. From Schedule 1, which is the most restrictive, dapat ibaba sa Schedule 3. Yun yung recommendation ng Department of Health and Human Services ng US sa agency na nagka-classify ng drugs, which is the Drug Enforcement Agency, DEA. So, Ms. Zara, yung step na yon, ano sa tingin mo magiging resulta nun if DEA will commit with that, follow through with that, or kung pwede ba nilang higitan pa yon na DEA mismo magsabi na they will decriminalize, federally decriminalize cannabis, at ano kaya magiging epekto nun globally and dito sa Pinas? Yes, I believe DEA can, whatever yung recommendation ng Health and Human Services, pwede pa nilang sabihin. Ang paniniwala namin, hindi ito dapat Schedule 3, mas ibaba pa natin. And malaki ang, this is very significant kasi ngayon meron na talagang recommendation yung Health and Human Services, hindi pa nakarating sa ganitong level before. Laging, there's an effort to reschedule or deschedule pero hindi nakakalayo or hindi, it's not moving forward. Pero mangyayari dito, ang big development dito is yung banking industry kasi banks in the US are, backed by, FDIC, Federal Development Insurance Corporation. Maraming banks na ayaw tanggapin ng cannabis para mag-bank sa kanila. And this is, a security risk kasi it's a very high cash industry. Hindi makapag-bangko, hindi magamit ang bangko. And then, yung mga cannabis business owners, sila yung naglalabas ng sarili nilang capital kasi hindi sila makautang sa, sa banks. So, ang mabuboost yung, yung cannabis industry kung pwede na silang umutang sa bangko and pwede pa nilang itago or mag-invest sa yung cash nila sa banks. Yun ang positive development dito. On the downside naman,
But of course, anything taxes has to go through the voters. Pero pag sinabi mong, it's now a federally legal drug, sasabihin din ng federal government, right now, hindi sila kumukolekta ng taxes. Meron tayong taxes at the local level, city and county, and then may state tax na napakalaki na kasi may excise tax and may sales tax. And right now, it's already killing the cannabis industry. Pag naging federally legal to, of course, may papayag ba federal government na walang tax to? So that's an additional burden to the industry. Pero again, right now, California is going through a shakeout. And I'm sure pagka nadagdag pa yung federal, if it becomes federally legal, another layer yan. Pero magkakaroon pa yan ng mga adjustments. At the local government level, they have to think twice din kung magdadagdag pa ba tayo ng taxes natin or bawasan natin yung sa atin para maging competitive naman yung city natin in attracting new cannabis businesses. So, yeah, exciting time na merong nangyaring ganitong development. So we will see a lot of developments from the local level to the state and then at the federal level. So exciting times we see exciting times ahead. Kanina nabanggit ni Ms. Sara na in the north, dying industry na ang tobacco. Diba? Dying industry na. At maaring replacement ang cannabis industry. Dr. Mutya, hindi ba, para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig ngayon, hindi ba na kasing sama or mas masama pa sa tobacco industry ang ipapalit na cannabis industry in the north? Definitely po. Tobacco po, wala pong medical use yan. No? And bukod sa hindi siya walang ginagamot ang tobacco, marami dun sa top killers ng globally, no? Cardiovascular disease, cancer, tobacco po may kasalanan yan. No? So, pag na-replace, although definitely hindi natin ma-replace yan totally, but then kung majority is tatanggal na yung tobacco use, no? Siyempre yung big tobacco, yung pagmamarket niyan talagang isa sa mga yung stand ng PMA and DOH is mukhang sapat na sa kanila yung sin tax para pigilan yung tobacco industry na nakakasama. Pero yung sa cannabis, criminalization yung gusto nila kahit na may medical use, FDA approved ang THC at CBD, no? So talagang tuliro po ang batas, no, dito. Kailangan pong magbago diyan, kailangan i-overhaul, i-revamp yung ating scheduling, and definitely 10 years na pong hinihingi ng ating mga pasyente yung medical cannabis. Noon humihingi sila ng yung Epidiolex, no, yung CBD, purified CBD for epilepsy, bago pa naging FDA approved yan noong 2017. Hinihingi na yan ng mga magulang natin noong 2014 pa lang kasi alam nila by real-world evidence, kasi ginagamit abroad, by real-world evidence lang na nakakagamot siya. Ngayon, sinasabi ng PMA, DOH, ay hindi pa kasi siya FDA approved noon kaya hindi kami pumapayag. Tapos ngayon, na FDA approved na, maski sorry man lang ay tama nga pala kayo. Dapat hindi kami ganun kalupit dati. Walang ganun, no? So, wala talagang compassion, no? Disappointed po tayo sa DOH at PMA na yung supposedly beacons ng compassion, no? Pagkakaalam ko po kasi, yung medical profession, yun yung magbibigay talaga ng compassion sa mga pasyente natin, no? To relieve suffering. Ang DOH, part sila ng DDB, no? Which is nagsischedule ng mga drugs. Sabi naman ng PIDEA, inaantay lang nila ang recommendation ng DOH, which is part ng DDB. Ibig sabihin, sa DOH nagsisimula ang punitive, no? Ang pagmamalupit sa mga pasyente, ang pagmamalupit sa mga gumagamit ng marijuana, ay
nagmumula sa DOH. Imbis na i-balance nila yung DDB, sila dapat yung compassion doon at empathy, sila pa ngayon yung mas malupit pa sila kaysa doon sa armed wing ng DDB, no? So napaka-ironic na mga healthcare and medical organizations suportado ang criminalization, stigmatization, neutralization, execution ng mga cannabis users. Kaya sana talaga madinig na yung mga petisyon ng mga magulang at yung mga bills na nakasalang sana mapasa na. At susugang ko lang yan, dagdagan ko lang. As of 2 months ago, ito ang statistics sa Philippines. Gusto niyo bang malaman gaano karami ang nagkakasakit na Pilipino dahil sa tabako? Gusto niyo bang malaman ilang Pinoy ang namamatay taon-taon dahil sa tabako? Every year, 112,000 Filipinos die from a tobacco-related disease. 112,000 Pilipino ang namamatay taon-taon dahil sa karamdaman na may kinalaman sa tabako. At sabi pa nga dyan, 23% o isa sa bawat 4 na lalaki na Pilipino ay kinakamatay ay may kinalaman sa tabako. 1 out of 10 na babae, 10% ay kinakamatay sa Pilipinas ay dahil sa tobacco-related disease. Gusto ba natin yon? Yun ba ang ipinagmamalaki ng Pilipinas na binigyan ng sin tax? Isa sa bawat 4 na Pilipino kinakamatay, may kinalaman sa tabako. Isa sa bawat 10 Pilipina ikinakamatay, tabako. Yan ba ang gusto natin sa Pilipinas? If it is a dying industry, let it die. Sa cannabis, ilang porsyento ng Pilipino ang namamatay taon-taon, Dr. Mucha, dahil sa cannabis? 0 po. 0. Sa US, ilang porsyento sa US ang ikinamamatay ay cannabis-related disease? No, kasi wala naman lethal dose, no? So there's no such thing as cannabis overdose. So kung you think na sobrahan yung pag-ingest mo, mag-CBD ka, I will bring you down. And then, ano mangyayari sa'yo? Masarap yung tulog mo, nag-food trip ka. Kaya kung matatanggal ang cannabis industry, salamat. Salamat sa point niya. To piggyback on that. Sabi niya kanina, these are exciting times. Exciting times, yeah. So pag-usapan na rin gusto mo natin malaman alcohol. Ang gusto ko malaman gano'n tayo kalapit sa pintuan ng Malacanang? Gano'n na tayo kalapit? Hindi ko po kaya sagutin yan, but hopefully, meron tayong initiative sa both houses, which is a very significant positive sign na I think ito pa lang yung pinakamalayo nating narating. So, and ngayon lang merong counterpart bill sa Senate, so which is a very positive indication of good things ahead. So, going back to, since pinag-uusapan natin ng tobacco, pag-usapan na rin natin alcohol. Right? We're talking about sin tax. So, I know yung cannabis is always being blamed for, baka daw cause ng violence among mga gumagamit, or of course we're not advocating for recreational use, medical lang. But if you look at statistics, alcohol pa rin ang culprit for crimes like domestic violence, date rape. Kasi lahat, kung umiinom tayo lahat dito, alam natin effect ng alcohol, it makes you aggressive. Yun ang kabaliktaran naman ang effect ng cannabis. So, and yung sa tanong mo Lakay, gaano tayo kalapit sa Malacanang, yun nga, after ng plenary sa Senate, hopefully, bago matapos ang taon, ma-plenary, tapos mapagbutohan. So hopefully, early next year, by first or second quarter next year is maipasa na sa presidente.
You're going to add something, Ms. Zara? Sorry. Yeah. So, yung House version naman is kailangan ka din kasi ng counterpart bill. So, I believe end of September magre-resume yung TWG on that. And ang goal nun is to consolidate the different bills na nakasalang. So, hopefully ma-plan siya lahat ng mga kinks doon sa House version. And then, ang susunod din doon is mag-report ang committee and then schedule it for plenary. So, a very optimistic timeline, again, before the end of the year. And then, after that, may IRR pa. It's yung development ng mga implementing rules. But at least gumagalaw, diba? Okay, questions? Rafi? Hello, hello. Good morning po sa lahat. Siguro ang tanong ko ay ngayon ko lang kasi na-meet si Ms. Sara Cruz. Nabanggit kasi kanina ni Sir Richard na kayo ang pasimuno o promotor para maipasa ang medical cannabis sa Sacramento, California. Ano po kaya ang kayang gawin ng Sara Cruz ngayon na nandito na kayo sa Pilipinas para tuluyan ang maipasa ang medical cannabis sa bansa? Gayong napakahirap po talagang pasagutin ang ating mga mambabatas. Okay, ko-correct ko lang yung record ha. Ang voters ang nag-approve ng medical cannabis in California. And that was in 1996. Hindi pa ako nagtatrabaho sa government noon. Or was I? No, nasa dyaryo pa ako noon. So, voters ang nag-pass ng medical cannabis in 1996 in California. Yun ang birthplace ng medical cannabis in the US. Hanggang sumunod ang mga ibang states. Right now, medical cannabis is legal in 38 states in California. And recreational is legal in 23 states. So, hindi rin ako ang nag-pass ng recreational cannabis in California, but I was there. I was the first employee ng City of Sacramento na cannabis, hindi pa division ng cannabis by itself. It's just one of the permits na ginagawa ng Revenue Division. Meron ng nire-regulate na ng Sacramento ang medical cannabis as early as 2015, 2014, 2015. Wala pa rin ako doon, but it was being regulated as a cooperative, collective, meaning mga pasyente, pwede silang magtanim and magpalitan sila. Walang sale na nagaganap, nagpapalitan lang sila ng produkto. That's how the collective works. Nire-regulate yan ng City of Sacramento even before I came in. Nag-join ako ng city after pinas ng voters ang Prop 64, which is recreational, and also when the governor signed yung MacArthur na nag-create ng supply chain for the industry. Naging legal ang cultivation, ang manufacturing, distribution, delivery. Dati hindi pwede magbenta. Ngayon, nabuo yung supply chain na from the farmer, pwede na niya ibenta sa manufacturer, pwede niya ibenta sa distributor. Yun, nabuo yung supply chain. Yun ang sinay ng governor in 2015. Yung Prop 64 was passed in 2016. And then I was part of a group of people, ako the first employee ng city na help implement, write the rules for the regulatory structure kung paano gagawing licensed businesses ito in the city. Magandang umaga po sa inyo lahat. Jimmy Mendoza from DCR Sanse Radio. Kay Sir Richard, ang tanong ko. Sir Richard, ilang taon na itong pinaglalaban itong maging gamot dito sa Pilipinas? At sabi nga ng isang kasama natin, paano makukumbinse yung ating mga senador. Hindi ba pwedeng magsagawa ng malakihang convention para maimbitahan yung mga sinasabi, mga magulang na may sakit at yung ordinary din tao at may paliwanag sa kanila kung ano yung dulot na itong cannabis kasi naka-input na yun sa utak ng mga Pilipino. Drugs yan eh. Talagang kapag nagkamali ka, maski isang stick lang mahuli sa'yo, kulong ka. Kaso ka kagad ng 9165. Kung magkakaroon kayo ng malawakang convention
na pupunuin nyo yung arena, siguro pwedeng makumbinsi ang ating mga senador at iba pang ahensya ng gobyerno at lalabas yung katotohanan na maaprubahan na yung maging gamot ang cannabis dito sa Pilipinas. Salamat sa katanungan, Jimmy Mendoza ng Sunshine Radio. Dr. Mutia, kung di ako nagkakamali, isang dekada, 10 years nang ipinaglalaban sa Pilipinas ang legalisasyon ng medical cannabis. 10 years na siya. And from my point of view, hindi natin kailangang kumbinsihin ang marami pang senador sapagkat marami sa kanila, karamihan sa kanila ay kumbinsido na. Sang-ayon na sila sa medical cannabis. Hindi na rin natin kailangang kumbinsihin pa ang karamihan sa mga congressman sapagkat karamihan sa kanila ay sang-ayon na, convinced na sila sa medical cannabis. So what are we doing now? It is just a usual practice sa pagpasa ng batas. Tapos na ang mga committee hearing sa Congress Tapos na ang committee hearing sa Senate. Nasa technical working group na siya. Pagkatapos ng technical working group, plenary, at pagkatapos ng plenary, pag na-approve, pipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas. So naniniwala ako na nandun na tayo sa stage na yon. Majority of our lawmakers are already convinced in the same manner that majority of our medical practitioners are already convinced. Ngayon, it's just sabi ko nga, it's a matter of time. Naka-10 taon na tayo. Naniniwala ako na by next year, tapos ang batas na ito by next year. And nasabi mo yung malawakang konbensyon. Magkakaroon na isang event sa November 21. Ito ay sa SM Manila Bay. November 21. Ito ay sa kasabay sa pagdaraos ng Filipino Inventor Society National Inventors Week. Yan ay gagawin ng November 20, 21, 22, 23. 4 na araw gagawin sa SM sa Manila Bay. Yung ikalawang araw, November 21, Tuesday, will be allocated para sa talakayan sa cannabis. Ang ating mga ilang sa mga kongresista at iba pa mga lawmakers will be there. In fact, up to November 24, ika-4 na araw, meron tayong mga dalubhasa, doctors, even from UK, di ba? Confirm na, nakabili na nga ng kanilang ticket, will join us to give their insights, to give lectures about medical cannabis in the Philippines. So kailan mangyari? Kasagutan sa katanungan mo, November 21, Tuesday, buong araw, maghapon siya sa SM sa Manila Bay. Doon sa may, ang tawag doon, sa exhibit area nila, yung sa stage. Hindi, doon sa SM Manila Bay, doon sa open area nila, may stage doon at doon magle-lecture mismo at magkakaroon ng exhibit tungkol sa cannabis. Lahat ng sumusuporta sa cannabis, magpunta na doon. Show of force na natin ito. At imbitado kayong lahat na nandun. Pero ako'y naniniwala na majority nating congressman at senator are already convinced and are in favor of legalization of cannabis in the Philippines. Isang tanong pa kay Doc Mutia. Doc, alam naman natin, ikaw din ay isa sa mga nagsusulong dito sa Pilipinas yan Meron ba tayong talaan na mga may sakit na nangangailangan ng cannabis sa medicine? Meron ka bang listahan ng mga yan? At ilan sila? Well, wala tayong exact listahan yan. But then, epilepsy and intractable epilepsy and multiple sclerosis alone, nasa mga ano po yan, 250,000, no? Hindi pa kasama dyan, syempre, yung mga may cancer, at hindi pa kasama dyan yung iba pang may chronic pain, no? Na masasagot nitong FDA-approved nga na mga gamot. Ang sinasabi ng PMA, DOH, masyado daw kaunti yung tens of thousands na yon. Masyado daw kaunti yon. Hindi daw kasing dami ng mga may high blood at diabetes at iba pang cancer. Hindi daw worth it para sa mga medical societies na to na gumawa ng panibagong ahensya kasi konti lang daw ang FDA-approved indication sa ngayon. So again, patunay yan ng kung gaano sila kalupit, gaano sila kawalang awa dun sa mga pasyente, yung mga may epilepsy daw at mga may multiple sclerosis, hindi kayo worthy para gawa ng cost-benefit analysis ng gobyerno, no?
hindi kayo ganun katimbang. At mas lalo na dyan, hindi daw karapat-dapat isama sa timbang yung mga may chronic pain at cancer. Hindi daw kayo dapat isama sa bilang kasi hindi nila ino-honor yung THC as a FDA-approved indication for chemotherapy, nausea-associated vomiting, and chronic pain. So ganun kawalang compassion ang medical societies dito sa Pinas. Kaya ang compassionate special permit, hanggang pangalan lang yan. No? So, again, kung talagang titingnan natin yung history, 6,000 years ng documented yan, 100 different ailments yan nung una. Traditional medicine yan, si Dr. Jose Rizal nakabili ng katas ng marijuana sa butika. Mainstream medicine yan dati. So hindi lang 4 na sakit yan. So kung titingnan lang sana, forward-looking lang sana yung ating medical societies, titingnan nila dapat yung potential, hindi lang kung ano yung indications ngayon. Kasi yung indications ngayon, yan lang yung kakapiranggot na nakalusot sa prohibition. Yan lang yung, kasi majority ng studies ng marijuana ay paghahanap ng side effects. Majority ng studies ng marijuana ay tungkol sa harm, hindi tungkol sa paghahanap ng therapeutic effects. Kaya kakaunti pa lang, kakapiranggot pa lang yung indications niya sa ngayon. Wag yan yung titingnan ng ating medical societies. Tingnan nila yung kasaysayan, tingnan nila yung real-world evidence, at tiyak milyones na pasyente ang makikinabang dito sa gamot na to. Bilang karagdagan lang dyan, ayon sa proposed Senate bill, after ng technical working group, ito na nangyari. After ng technical working group, within 120 days from the enactment of the law, mula sa 4 na buwan, 120 days sa pagkapasa ng batas, tatanggapin ng Pilipinas lahat ng research na ginawa sa buong mundo. Lahat ng clinical trials na ginawa sa buong mundo will become acceptable sa Philippines. Hindi na kailangan ulitin ang research, hindi na kailangan ulitin ang clinical trials. Tapos, sabi nga ng isang senadora natin, puro kayo research ng research, research kayo ng research. Kilala mo yun? Pinost mo yun ng isang araw Puro kayo research ng research. Sabi sa batas na to ni Senator Robin Hood Padilla, 120 days mula sa time na pirmahan ang batas na to, lahat ng clinical trials sa buong mundo accepted in the Philippines. Dagdag lang doon, ang magandang mangyari sa bill nung SB 230, bigyan natin yung discretion to the prescribing doctors para hindi lang limited dun sa listahan na ginawa nila na list of debilitating illnesses. Kasi what could be debilitating to one person is not necessarily debilitating to another patient. So bigyan natin ng, let's give the authority sa nagpe-prescribe na doctor to determine kung makakatulong sa kanila yung cannabis. Not be limited to that rubric. Na ito lang 20 na diseases na to ang pwede mong prescribe ng cannabis. Sila yung doctor Sila yung, they do the research, they interface, they interact with patients. Alam nila na, it could be migraine na hindi, pwede lang mag-take ng Biogesic for another patient and something that would benefit from cannabis kung ibang pasyente naman. So, bigyan natin yung authority to the doctors and not be limited to a list of illnesses na, kasi magbabago pa yan They will continue research. Habang piniprescribe nila yan, habang dumadami yung patients na gumagamit ng cannabis, makaka-discover accidentally ng mga, or not accidentally, or inadvertently, ng ibang uses pa ng cannabis. Okay. We thank David Oro. Nandito at Sutro. Magandang umaga po sa inyo, David Oro, DWIZ at Aliw Channel 23. Pwede yung sumagot, anybody from the panel. Paki-educate nyo nga po kami. Hindi ho namin nasubaybayan ang mga pagdinig sa Senado at Kongreso. Pero meron ho bang maliwanag na inilatag ang ating batas? Kung ito ay magiging batas nga, itong ating panukalang batas, sa control at pag-iingat na ito pong cannabis o yung marijuana ay hindi ho maabuso. Kasi we understand
Kaya po ito ikinonsidered ng Dangerous Drugs Board bilang ipinagbabawal na gamot sapagkat ito po ay inabuso ng ilang mga kababayan po natin. Kaya nagkaroon ho ng mga dumami ang addict noon sa paggamit ng marijuana. Pakisuyo po. Sa ngayon, kung titignan natin, 100% ng usage ng marijuana o cannabis in the Philippines is illegal. Bawal yan. Kaya lahat na makitaan yan, bawal sa ngayon. Under the proposed bill, ang private industries, private companies, ay maaari mag-cultivation if they can obtain license. Sa Senado, sabi PMCA, Philippine Medical Cannabis Authority. Sa Kongreso, gusto nila PhilCADA, Philippine Cannabis Development Authority. In the end, isa lang naman ang mangyayari dyan. So para magkaroon ng cultivation, kailangan na lisensyado ang farm mo. Paano masesecure yun? Nakalagay doon, secured locked facility. Ibig sabihin, kahit outdoor farming yan, bakuranan mo yan, kung hindi kaya na isang bakod, doblehin mo yung bakod. Yung nakikita nyo sa preso na 2 bakod, may pagitan sa gitna. Sabi ko nga, pakawalan ng buwaya doon, ng ahas doon, whatever. Tapos may barbed wire sa ibabaw, hindi siya mapapasok doon. So that's number 1 security. May mga security outside, sa loob, government security sa labas, pwedeng private security sa loob. Pagpapasok yung mga workers, magpapalit ng damit. Paglalabas, magsha-shower, magpapalit ng damit. So number 1, there's control on the cultivation site. Anything outside the cultivation site is illegal. Okay. Number 2, processing. Kukunin ng halaman at ito ay ipaprocess. Either i-ferment siya sa isang cold room or pwede siyang i-dry process. Depende sa patutunguhan ng tertiary process niya. Ay paprocess siya. It should be within a closed, controlled facility also. Hindi siya pwedeng basta, ilabas mo 3 kilo, pakidala mo dun sa gawaan. Hindi pwede. Closed, controlled, monitored. In fact, diba, Miss Sara, familiar si Miss Sara dyan, alam na alam niya. Kada puno na itatanim, may birth certificate yan. Tag. Nakatag yan. Para mas maintindihan natin, tawag ko na lang birth certificate. Kung 10,000 puno yan, 10,000 nakalista yan, naka-identify yan. Pag hinarvest yan, yung tag na yun, kasama yun hanggang ipaprocess lahat yan. Bawal. Pwede, pero huhulihin sila. Anything outside the licensed cultivation is illegal. Processing. Pwede mag-apply ng processing license. Anything outside is illegal. Extraction, ito yung pinagpilitan ko sa Senado. Dahil mula sa cultivation, hindi pwedeng manufacturing. Pag cultivation, diniretso mo sa manufacturing, ang labas niyan hindi medical grade. Ang labas niyan ay recreational grade. Kaya dapat may extraction facility, which should also be a licensed facility. Anything outside is illegal. Manufacturing, dapat merong permit. Dapat licensed drug manufacturing facility. And then distribution. Ang proposed bill, kapag medical grade, S2 licensed physician, yung kulay yellow prescription, na inirereseta lamang ng mga doktor na may pinayagan ng PIDEA. Anything outside is illegal. Ito ba ay maaring maabuso? Definitely. Ilang porsyento maaring maabuso? Definitely less than 100%. As of now, 100% is illegal. Kapag binigyan ng lisensya ang proper cultivation, processing, extraction, manufacturing, and distribution, probably 95-98% will be compliant. And I believe, realistically, there will still be violations. Pero baka 1 or 2% na lang siya, which is better than current violation of 100%. I hope that answers your question. Yes, maraming salamat. Maliwanag po yun. Isang follow-up na lang po. Sabi niya kanina, majority ng ating mga lawmakers at medical practitioners ay sang-ayon na po dito sa medical cannabis. How about ang ating madlang people, ang Pilipino sa kabuuan? Ano ho ba ang kanilang reaction? May mga survey ho ba tayo considering ng ating pong bansa ay isang Kristiyanong bansa? Masyado hong mahalaga ang buhay at ang asal ng ating mga kababayan. Reaction po ang dito. Maraming salamat po. Napakaganda ng katanungan na yan. In fact, we did that already. SWS survey. Nakatatlong SWS survey na po tayo. Actually, 2. Yung pangatlo is coming up by next week.
Ang katanungan dito ay ayon ka ba sa pagkakaroon ng medical cannabis o ang cannabis ay gawing gamot bilang gamot sa Pilipinas? Lumabas na po ang resulta ng 2 survey, coming up na po pangatlo. In due time, ilalabas po natin ito most probably by January next year. Bakit January? Dahil gusto natin makita yung pattern. Noong nagsimula tayo, o nung bago magsimula ang ating Media Health Forum, itong acceptance rate in the Philippines. After 1 month, biglang lumukso. Pagkalipas ng another 2 months, dumoble pa siya. At ngayon, by next week, lalabas ang ating ikatlong survey. By end of December, ilalabas ang ating ika-4 na survey. By January, we will report sa Congress at sa Senate ang resulta ng series of SWS survey na yan na ginawa sa buong kapuluan. 1/4 sa NCR, 1/4 sa Luzon, 1/4 sa Visayas, 1/4 sa Mindanao. Kasama dyan iba't ibang antas ng ating mga kababayan. Class A, B, C, D, nandun, pati iba't ibang educational level, pati lalaki, babae, hinati 50%, pati ang kanilang age bracket. Nandun po, hawak natin ang resulta ng SWS na yan. Pero para hindi maapektuhan ang ikatlo, ika-4 na SWS, ilalabas lang natin ang resulta niyan pagkatapos ng buong series ngayong taon na to, ilalabas natin next year. Kasi pag inilabas ko yung resulta, baka lahat mag-bandwagon effect na. Lahat biglang mag-yes na eh. Pag pinakita ko na yung resulta na overwhelming na eh. Kaya hindi ko muna ilalabas para walang nakakaalam, para hindi sila gumaya na mag-yes na lang. Outside of a survey, yung informal, talking to people and, how do they feel about cannabis. Actually, pag sinabi mong cannabis, yung social stigma is matindi pa din. But if you put medical in front of cannabis, nag-iiba opinion ng tao. Kasi lahat, my experience, lahat naman merong kilala, kamag-anak na nag-benefit from cannabis. Especially in the US, there are 4 million patients using cannabis on a daily basis. Gano'n nakadami. So, everyone knows someone who knows someone na nag-benefit na from cannabis. But yung social stigma, ako na lang, my experience working in the regulator in the cannabis space, pag sinasabi ko na ang trabaho ko involves cannabis, pag masaya ako, sabihin nila may, titrip ako. Masaya ako, laugh trip. Pag kumakain ako, I'm on a food trip. Pag malungkot ako, I'm stoned. So, ganun pa rin yung understanding, yung stigma na associated with cannabis. So, regardless of what the surveys reveal, which I'm positive is, very favorable, we still have a lot of work to do para ma-reverse yung mindset ng public on cannabis. And one thing on decriminalization, pag sinabi mong i-decriminalize yung cannabis, ang naiisip nila agad is palalayain natin lahat ng addict, which is another issue that we need to work on separately. Okay, quick preview lang doon sa resulta ng survey. Sinong bahagi ng ating lipunan ang pumapabor sa legalisasyon ng medical cannabis? Ito ang Class A at educated na mga bahagi na ating lipunan. Yung mga nakaabot sa kolehiyo, pataas, at nasa Class A na society. Nung binasa ko, wow, sila ang majority na sumasang-ayon. Sila yung nakapagbasa nangyayari sa buong mundo, sila yung nakapag-research, sila yung marunong umunawa, at sila ang pinakamataas antas na sumasang-ayon, yung mga nakakaunawa. Sir, maraming salamat sa tanong nyo. Yung binanggit nyo po na importante sa Pilipino ang buhay at asal ng ating mga tao dito. Una, hindi ho totoo na mamamatay tao ang mga nakamariwana. At hindi din po totoo na masasamang tao ang mga nagmamariwana. In-explain po ni Dr. Richard kanina yung medicalization bills. But then again, hindi lang puro 7 lang yung medicalization bills. Yung iba, decriminalization po yun. As yung Philippine Society of Cannabinoid Medicine, sinusuportahan po namin ang decriminalization ng cannabis. Hindi po ibig sabihin nun na nagpo-promote tayo ng recreational use, no? Decriminalization is different from
commercialization and legalization for non-medical purposes. Ang decriminalization, sinasagot niya yung call ng United Nations to handle the issue of cannabis as a medical issue rather than a criminal issue, no? So pati American Society of Addiction Medicine, pati National Institute of Drug Abuse ng US, Canadian Association of Mental Health, they are not in favor of criminalization, no? So hindi ibig sabihin na ang medical organization hindi radical para sa isang doctors group or medical organization mag-request ng decriminalization. Ang criminalization ng marijuana users prevents access to treatment kasi natatakot sila ikulong. Hindi sila honest sa kanilang medical practitioners about their drug use kasi yung mga doktor nila pro-criminalization. So hindi yung criminalization na yon hadlang yon sa treatment ng drug users. At syempre, kaya mas dadami ang mga addict kasi hindi na sila nagagamot. So again, yun yung kaya importante din yung decriminalization, hindi lang yung medicalization. Dapat buwagin na ng yung thinking ng madlang people na mamamatay tao yung mga nakamariwana at masasamang tao. Sinesenyas na tayo ng ating direktor. One quick Hapon na question, lang, one quick answer. Para sa inyo pong tatlo, itsapera na po natin si Sir Lakay. Sir, itong tanong ko, baka mabibigla kayo kasi puro yung cannabis medicine sa mga may sakit eh. Sakaling maging itong cannabis medicine ba na ito, makakatulong ba to sa sex life? Lalo na sa mga kasing edad ni Sir Lakay, kasing edad namin sa mga senior citizen. Ayan ha. As of sa surveys po no in sexual medicine, there is increased sex drive and increased sexual gratification yung mga gumagamit ng cannabis kesa sa hindi. So yes po. Although karamihan ng mga well, una sa lahat no, gusto ko lang po i-clarify no, yung may medical condition po syempre yung sakit no, yung sexual impotence saka sexual dysfunction no, sakit po yan na hindi siya normal at maari po yung sabi po ng mga pasyente sa US, although predominantly mga babae no, na nakakatulong ito sa kanilang sexual health. Quick answer to that. Ako'y may pharmaceutical company. Gumagawa ko ng drugs, gumagawa ko ng supplements, gumagawa ko ng cosmetics. At sa aking facility, napakarami kong mga gamot doon, mga raw materials, iba't ibang klase, no? Dahil ginagamit ko siya. Ginagawa ko siya bilang gamot. Aprobado ng FDA. Once in a while, merong mga tao may matinding problema sa kanilang karamdaman that cannot be addressed by existing medicine or existing food supplement. Kapag nakita kong sobrang hirap na sila at lumalapit na sa akin at tumiiyak na, sabi ko, sandali ha, ititimpla kita ng gamot. Kinabukasan, nagme-message sila, masaya na sila. Jimmy, igagawa kita ng gamot kung para sa'yo yun. Okay, closing. Thank you again for joining us. Until Monday, mga kapatid. Maraming salamat sa ating mga guests ngayon, lalo na kay Ms. Zara Itimbang Cruz. Palakpakan nyo naman natin guest ngayon. Napakinig. At si Dr. Jem Mutian, dami niya na ibahagi. At kay Lakay Gonzalo. Sa ngalan natin kasama, si Edwin Eusebio. Babawi ka next week. Iiwan kita rito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating talakayan. Thank you so much and good morning.